Senator Marcoleta at itong dalawang host ng Saganang Mamamayan ay kakasuhan ni Senator Kiko Pangilinan. Bakit kaya? Anong dahilan? Mga kababayan, yan po ang ating magiging topic yan dito sa aking video na kung saan nga ho may nakita tayong video na mula sa isang vlogger din. At nagbigay siya ng komento tungkol dito sa post ni Senator Kiko sa kanyang malaman ko sa kanyang page. Alright, mukhang hindi yata nagustuhan ni Senator Kiko Pangilinan yung pagbanggit sa pangalan ni Ma'am Sharon Cuneta. Alam nyo, isa ako sa mga naging tagahanga rin ni Ma'am Sharon Cuneta nung araw. No? Isa siya sa mga paborito ko ring artista. No? Siguro naman kung inabot ko ito si Ma'am Sharon ng kanyang kabataan, kaseksihan, talagang kahit kayo ay talagang hahanga sa kanya mga kababayan. Ngayon ho, etong tatlo, hindi lang po ito tatlo ha, kasama na rin ho dyan ang Net25 sa di umano kakasuhan ni Senator Kiko Pangilinan. Bakit kaya? Naalala ko parang inendorso ito ng INC, ito si Senator Kiko no? Ewan ko lang ha, hindi ako sure. No? Ang Net25, di ba, pag-aari ng ano yan, ng INC. At itong ang mga host ng Saga ng Mamamayan, syempre kasama si Senator Marcoleta dyan, ay mga INC yan. At yun na nga ho. No? Noong nakaraan, pinag-usapan nila itong si Senator Kiko Pangilinan. Bakit? Ano? Dahil tungkol saan? Tungkol kasi ho ito sa yung committee ng Blue Ribbon, na kung saan nga ho parte pala dyan si Senator Kiko sa Blue Ribbon Committee. Ngayon mga kababayan, ito ang nangyari. Mukhang hindi nagustuhan ni Senator Kiko yung pagbanggit sa pangalan ni Ma'am Sharon Cuneta. Kasi ito, si Sir Jean, nung Saga ng Mamamayan, ay nanawagan kay Ma'am Sharon Cuneta. No? At eto ngayon ang matindi. Marami pa rin pala talagang mga Pilipinong tanga. Bakit ko nasabi? Kasi doon sa post ni Senator Kiko, marami ang nag-audio kay Senator Kiko na sampahan daw ng kaso o kasuhan daw itong mga ito dahil hindi tama yung ginagawa nila. Nung napanood ko naman yung ano na yun, wala namang masama doon sa sinabi ni Sir Jean, mga kababayan. Wala naman siyang masamang intensyon. Nanawagan lang naman siya kay Ma'am Sharon Cuneta. At parang ang pabiro nga lang yun. Okay? So, panoorin natin itong video na ito. No? Nakita niyo ba dyan? No? Yan ang aking thumbnail. No? Bakit dinamay niyo asawa ko sa issue ng flood control? Senator Marcoleta at dalawang host, kakasuhan ni Senator Kiko Pangilinan. Yan ho ang title na itong video ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, ako ho ay nakikiusap sa inyo na sana naman paki-like naman itong video ito, subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga video na ina-upload ko. Habang pinapanood nyo ito, i-like nyo na agad. Huwag na kayong mahiyang mag-like. Kayo talaga nanonood kayo pero hindi nyo naman nila-like. Mas maganda yung nila-like nyo para naman makarami tayo. Kung ilan yung nanood, sana sumabay na rin yung like, di ba? So eto na nga mga kababayan. Etong di umano balitang mag-file ng kaso, no? Etong si Senator Kiko sa laban sa Net25. Sino ba ang naging dahilan kaya magpa-file ng kaso ito si Senator Kiko? Itong tatlong host ng Saga ng Mamamayan. Si Senator Marcoleta, si Sir Nelson, si Sir Jean. Pero alam niyo, sa totoo lang, believe ako dito sa mga host na ito, no? Kasi nagpakumbaba sila. Although alam naman nila sa sarili nila na wala silang nasabing masama against kay Ma'am Sharon Cuneta, nag-ano na rin sila, nagpakumbaba. Wala namang masama, wala namang mawawala sa pagkatao mo kung ikaw ay magpakumbaba kahit na ikaw ay walang
ginawang masama o walang kasalanan. Panoorin natin ito at pakinggan na lang pala, pakinggan. Pakinggan natin ito, nang malaman nyo. Ito. Yung ginawa nitong si Senator. Umpisa ko ha. Ito. Mula ito sa isang vlogger din, mga kababayan. Pero itong post na ito ay mula ito o pahayag ni Senator Kiko sa Net25. Hindi lang masyado mabasa eh. Doon na lang tayo magbase sa kanya sasabihin. Umpisa natin. Mukhang kakasuhan at idedemanda ni Senator Kiko Pangilinan ng Net25. Oy! Batay ata sa udyok ng kanyang mga taga-suporta. Welcome makailan po mga kababayan sa video natin ay napag-usapan natin doon yung naging sagot at pagbanat nitong si Senator Kiko Pangilinan laban kay Senator Rodante Marcoleta at dyan sa management ng Net25 kung saan inirereklamo ni Senator Kiko ang programang Saganang Mamamayan, partikular ang dalawang host na si Kuya Jen at si Kuya Nelson. Yung dalawang host na yun, si Sir Jen at Nelson, pero kasama dyan si Senator Marcoleta. Kasi nandun si Senator Marcoleta nung nanawagan ito si Sir Jen kay Ma'am Sharon Cuneta. Ano ba yung pinag-usapan nila doon? Tungkol ito sa sa Blue Ribbon Committee na kung saan mga kababayan, etong si Senator Kiko ay parte din niya ng committee na yan. Pero plano niya ring magbuo mga kababayan ng sarili niyang committee ayon doon sa sinabi ni Senator Marcoleta. At hindi nagustuhan ni Senator Marcoleta yon. Kasi nga naman meron ng Blue Ribbon tapos parte ka pa ng Blue Ribbon Committee. Gagawa ka pa o bubuo ka pa ng grupo para kayo naman ang mag-imbestiga dyan sa sa flood control o yung tinatawag na ghost project. Di ba parang hindi na maganda na doble-doble na meron na nga tawag dito sa house, di ba? Yung sa house nga walang kabuhay-buhay. Napaghahalata Kahit kasi Congressman Toby Chanco naniniwala siya na yung investigasyon sa house walang patutukuhan Parang sabi nga nila parang moro-moro lang ginagawa ng mga taga-house. Anyway, balik tayo dito sa tungkol dito sa post ni Senator Kiko Pangilinan. Pakinggan natin ito. Palibasa dun sa post ni Senator Kiko Pangilinan ay pinalalabas niya na kesyo binastos daw ng programang Saganang Mamamayan, partikular ng host ang kanyang asawa na si Sharon Cuneta. Sinabihan pa ni Senator Kiko Pangilinan ang nasabing programa, pinaratangan niya na kesyo ginawa raw katatawanan si Sharon sa publiko. Ginawang katatawanan. Nung pinapanood ko naman yun si Sir Jean nga parang seryoso siya dun sa panawagan niya kay Ma'am Sharon Cuneta. Ano ba yung panawagan ni Sir Jean? Di ba? Ang panawagan niya kay Ma'am Sharon Cuneta sa pagkakatanda ko, pero may video tayo niyan mamaya napapanood. Ang panawagan niya ay pagsabihan si Senator Kiko na kung gusto niya magbuo na sarili niya committee o yung grupo para mag-imbestiga dyan sa issue ng flood control, di umalis na lang siya sa Blue Ribbon Committee. Di ba? Yun ang panawagan ni Sir Jean at mukhang wala namang katawa-tawa doon. Oo, kasi lagi ako nakatutok niyan sa Saganang Mamamayan. Tsaka itong dalawang host na ito, good vibes din sila no? Hindi porket natawa sila pinagtatawanan na si Ma'am Sharon Cuneta. Mataas ang respeto nila o malaki ang respeto nila kay Megastar syempre. Isa yan sa mga talagang kilalang celebrity sa Pilipinas, no? Talagang marami ang mga tagahanga niyan at isa po tayo doon mga kababayan sa naging tagahanga ni Megastar, ni Ma'am Sharon Cuneta. Alam niyo nung panahon ni Ma'am Sharon at Robin, yung kanilang tandem sa Maging Sino Ka Man, paulit-ulit ko yung pinanood dahil yun ang para sa akin, yun ang pinaka-the best tandem na sa kasaysayan ng pagiging artista ni Ma'am Sharon Cuneta. Yun talaga ang paborito ko, syempre, idol ko si Senator Robin noon Hanggang ngayon naman. Alright? So, ayun ho, no, hindi nagustuhan
ni Senator Kiko yung ginawa diyan sa programa na Saga ng Mamayan. No, pinagtawanan daw si Ma'am Sharon Cuneta. Sa akin namang opinyon, mukhang hindi naman gano'n. Wala namang gano'n na pinagtawanan. Wala namang gano'n na ipinahiya. Wala namang gano'ng kasi napanood ko ho yung ano na yon, yung programa na yon at wala namang katawa-tawa. Masyado lang si Senator Kiko masyado lang siyang madamdamin. 'Di ba? Alam niyo sabi nga nila dapat pagka nasa politika ka, wag kang masyadong balat sibuyas. Ayan nga si Senator Marcoleta, ang daming bumabalat diyan, binabalasubas na yan si Senator Marcoleta pero wala tayong narinig diyan na magfa-file ako ng kaso, kakasuhan ko yung vlogger na yan, walang gano'n. Nagsasalita siya, pinagsasabihan niya lang na huwag niyo nang ulitin. Kaso hindi tumitigil yung mga kritiko ni Senator Marcoleta, siya pa nga ang pinagtatawanan si Senator Marcoleta, yung babaeng vlogger na yun, yung binaltahan ni Senator Marcoleta. Alam niyo napanood ko yung sagot niya doon sa kay Senator Marcoleta, tawang-tawa pa siya. Oo, tawang-tawa pa siya. Parang balewala lang sa kanya yung sinabi ni Senator Marcoleta. So, si Senator Marcoleta kasi hindi siya balat sibuyas, sana naman ho sa ating mga minamahal, kagalang-galang na mga mambabatas, huwag kayong masyadong patola sa mga nagki-criticize sa inyo. Dapat kayo diyan kasi nasa politika kayo, Pero hindi naman ibig sabihin na nanawagan si Sir Jun, ang intention pagtawanan si Ma'am Sharon Cuneta. Hindi naman sa tingin ko gano'n, mga kababayan. Okay, so tuloy natin ho ito. Ng dalawang host ng Saganang Mamamayan. Sinabi pa na idinadawit daw ang may bahay ni Senator Kiko diyan sa usapin ng kurakot sa flood control kahit hindi naman totoo. Ngayon, sa video natin, kahapon, nilinaw naman natin na talagang buong pagpaparatang at pagbibintang lang yung ginawa nitong si Senator Kiko Pangilinan at nanghahamig lang ng simpatya para muling sana all kaawaan siya. Sana all may dagat. Gumana ba? Gumana. Pagka tinignan nyo po yung comment section ng nasabing post ng nasabing senador na nagre-reklamo, abay yung mga taga-suporta niya, hindi ko malaman kung hindi ba alam yung buong konteksto o kung napanood man yung video ng pananawagan ni Kuya Jen kay Sharon Cuneta, hindi ata nakakaunawa talaga. Ibig sabihin, nauuto talaga. Bakit? Ito, tingnan natin yung ilan sa mga komento, ha? Tulad na to. Public apology is not enough. Consider filing a case against them. Bugok din itong nag-comment. Alam mo, Senator Kiko, yung mga supporter mo, may mga bugok pala dyan. Public apology is not enough. Consider filing a case against them. Anong kaso? Wala naman kasing masama doon sa ginawa ni Sergin. Ito longest pala itong nag-comment dito sa post ni Senator Kiko Pangilinan. Senator Kiko, yun ang idemanda mo, yung nag-uudyok sa iyo. Hindi yung mga host ng Saga ng Mamamayan. Malaki ang respeto nila sa inyo, sigurado yan. Ako naniniwala ako. Alam nyo, yung mga host na yan, hindi yan mga bastos na tao. Hindi yan marunong kumilala sa mga kagaya ni Ma'am Sharon Cuneta. Siyempre, ang laki ng respeto nila dyan. Yung mga, misa kasi ang talagang nagpapasama o nagpapalala yung mga supporters ko, Pero pag tinignan mo, ang kanilang mga profile ay mga troll pala. Ito pa isa, Senator Kiko Pangilinan, demanda niyo po, please, ang Net25. Talagang nakiusap, Senator Kiko, demanda niyo po, please, ang Net25. Mga kalongges. Wala namang dapat na anong magiging ground, 'di ba? Magkakapahiyaan lang. Nilalagay niyo pa si Senator Kiko Pangilinan sa kahihiyan sa mga pinagko-comment niyo diyan, yung mga kalonggis kayo.
Minabuti ko na pong takpan yung pagkakakilanlan eh. Ayoko namang mapahiya dito. Okay, nasa baba ng comment na yon, ito naman, Senator Kiko Pangilinan, demanda nyo po please ang Net 25. Meron pa. Sabi naman dito, kasuhan nyo po yan para matuto. Nasa baba niya, ito ang klase ng mga taong dapat ipinakukulong. Sa baba nun, di yan titigil kung hindi kakasuhan. Tignan nyo, nakakahiya Daan-daang likes yung nag-a-agree sa mga ganitong comment na kasuhan daw ang Net 25. Mamaya, ipapaliwanag ko kung bakit kahiya-hiya. Alam nyo, yung mga yan, troll yan. Kung mapapansin nyo, para-paras ang kanilang, ang kanilang comment. Senator Kiko, ipakulong yan. Senator Kiko, idemanda yan. Troll yan, mga kababayan. Tapos yung mga nag-like, mga troll din yan. Mga troll din yan. Kaya, Senator Kiko, huwag ka magpapaniwala dyan sa mga troll na yan. Baka nga yan ay doon niya sa isang di ba naalala sinabi ni Congressman Paulo Marcoleta tungkol sa mga troll farm sa mga bayarang vloggers. Basta against sa mga alay ng Duterte, ang mga troll, nagko-comment yan. Let's say, ito kay Senator Kiko. Doon sila magko-comment. Magko-comment sila doon na magko-comment. Magla-like sila na magla-like. Pero kung mapapansin nyo, mga kababayan, ang kanilang comment, para-paras halos Oo. Kahit ito sa Office of the President, kung babasahin nyo yung mga comment doon, para sila ng comment. The best president. BBM, ikaw ang pag-asa namin. Ganon. So, pag tinignan mo kanilang mga profile, mga nakalock profile, tapos ilan lamang yung kanilang mga subscribers, iba nga, halos bago pa lamang. So, sila ho ay mga troll. Hindi kagaya sa mga Duterte supporters na talagang legit. Tingnan nyo nga. Di ba? Nung nakarang election, kaso lang, tinalo Tinalo dahil may gumawa ng paraan. Okay, tuloy natin to. Sunod pa. Ito na. File a libel. This way to the law. Punish them. Sunod. Kasuhan yan para tumino mga utak ng mga yan. Ito. Longest, Kasuhan ninyo sila, Senator Kiko. Walang kinalaman sa flood control. Dadamay nila. Please, do it para magtanda at mabigyan ng leksyon. Kagaya nito nag-comment ito. Kasuhan ninyo sila, Senator Kiko. Walang kinalaman sa flood control. Dadamay nila. Please do it para magtanda at mabigyan ng eleksyon. Kung hindi ka ba naman bobo, kung totoo ka man, kung hindi ka man troll, kung hindi ka ba naman bobo, taka, wala naman pantatamay na ginawa Sino ba ang tinutukoy nilang dinamay? Si Ma'am Sharon Cuneta ho. Wala hong ganong pandadamay. Wala hong ganong pandadamay. Tsaka, yung panawagan naman ni Sir Jean, ay yun na nga ho, na pakiusapan na lang si Senator Kiko na bumitaw na lang siya sa Blue Ribbon. Umalis na lang siya doon at kung gusto niya magtayo ng sarili ng grupo para mag-imbestiga sa issue ng flood control, malayo siya makakagawa. Kasi kung parang ang mangyayari, magdadalawang grupo ka, pero may pangontra ka. Di ba? Kaya nga, sabi ni Senator Marcoleta, binastos ako o binabastos ako. Di ba? Kasi nga, parte ka na ng Blue Ribbon Committee, tapos gusto mo pa rin magtayo ng sarili mong grupo para mag-imbestiga ka rin dyan sa talagang kabastusan ho yan, mga kababayan. Hindi tama ho yan. Narinig nyo naman siguro kung napanood niyo yung programa na yon nung nakaraan. Talagang halata kay Senator Marcoleta na hindi niya nagustuhan itong ni Senator Kiko. Alam niyo ba, parang iba kasi, yung ibang parang minamaliit nila si Senator Marcoleta, kaso hindi nila kayang maliitin. Kagaya ng isang broadcaster na laging nakasalamin kahit madilim. Naalala ko si Senator Marcoleta naresbakan niya rin yun para may banta yun may banta yung taong yun na hindi at titigilan si Senator Marcoleta. Dahil alam nyo,
nabanggit niya rin na marami daw mga kapwa senador na galit kay Senator Marcoleta. Pero sa tingin ko hindi galit yun. Inggit ho. Inggit kay Senator Marcoleta. Bakit? Kasi kung mapapansin nyo, napakaraming mga kababayan tayo na mas gusto na si Senator Marcoleta yung nagsasalita sa hearing sa Senado, sa kanilang session, no? Dinudumog talaga ng mga taga-suporta. Pero yung mga taga-suporta na yun, siyempre, supporters yun, galing sa Duterte community. Ilan lang naman yung INC. Siyempre, mas marami pa rin ng DDS. Pero hindi natin kalaban dito ang INC. Kasi nga, kasama rin natin sa sumusuporta kay Senator Marcoleta. Although ang iba dyan, hindi naman sila sumusuporta sa mga Duterte. Pero pagdating kay Senator Marcoleta, solid yan sila, yung mga taga-ANC. At ang mga Duterte supporters, talagang solid yan sa pagsuporta kay Senator Marcoleta. Okay, tuloy natin. I-cyber libel yan. hindi po ba kayo nahihiya niyan, Senator Kiko? At yung kakapaawa ninyo nagiging ignorante at mangmang yung taga-suporta ninyo sa isang issue dahil lang din sa post ninyo. Kayo mismo may gawa No. Pagka sinunod nyo to, halimbawa, dinimanda nyo na 25, nag-file kayo ng cyber kasi yun ang iniuudyok sa inyo ng mga taga-suporta nyo. Sa tingin mo, Senator, mananalo kayo? Alam mo, hindi. Bakit? Alam mo kasi na wala kang maidedemanda doon sa nasabing programa dahil wala naman talagang kadema-demanda sa sinabi at panawagan ni Kuya Jen dyan sa asawa mo. Ikaw ang gumawa ng isang sitwasyon na hindi naman totoo sa pamamagitan ng paratang at bintang mo sa isip ng mga tao na yung hindi naman talaga nangyayari, pinapalabas mo yun ang nangyari. Ang totoong totoo naman yun May point naman yung nagsasalita di ba? Na parang si Senator Kiko pa ang naging rason para yung kanyang mga supporters dyan sa yung mga nag-comment dyan sa post niya. Parang siya pa ang nag-udyok na alam niyo na kumbinsihin si Senator Kiko na mag-file ng kaso laban dito sa post ng ng Net25 o ng Saga ng Mamayan. Tapos itong Net25. Kasi nga mali yung pinarating niya doon. Kasi wala naman sinabi si Sir Jean na dinadamay ito si Ma'am Sharon Cuneta dyan sa issue ng flood control. Wala siyang sinabi, walang napakaganda ng pagkakasabi niya. May respeto panawagan na may respeto. Hindi dinawit sa issue ng flood control. So maliho ang sinasabi ni Senator Kiko na pandadamay sa kanyang asawa. Although tama din naman dapat hindi dinadamay ang kanyang asawa dahil may ibang naman ang asawa niya. Pero wala akong masama doon sa sinabi ni Sir Jean. Kaya next time sa mga host dyan, ingat-ingat kayo. Huwag kayo mandadamay ng mga asa-asawa. Pero alam ko, may tiwala ako dito sa dalawang host na ito. Siyempre kay Senator Marcoleta na sila ay hindi kailanman gagawa ng isang isang hakbang, o magsasalita ng mapapasama sila. Hindi sila gagawa ng ganon. Kaya maingat na sila dahil, di ba, alam niyo naman yun sa social media talagang pagka nakita ka may narinig lang na hindi maganda sa'yo kakaso, hindi nila kasi na magugustuhan. Kasi nga, yung iba kasi mga balat sibuyas. nangyari, nanawagan lang naman si Kuya Jen, ipinalalabas mo, abay dinawit sa flood control anomaly yung asawa mo. Binastos yung asawa mo. Kailan pa ng bastos? Yung nakisuyo lang manawagan, nakausapin ka ng asawa mo. Papahiya ka talaga. Mapapahiya ka talaga. Kaya ang sabi dito ni Kuya Nelson sa kanyang post, nung siya ay nag-post na laban nga dyan sa banat na yan ni Senator Kiko sa kanila. Ang sabi dito, yung bahagi po ng post ni Kuya Nelson, eto, the tactic,
The appeal to emotion fallacy. Senator Pangilinan's response was a textbook example of the appeal to emotion, specifically an appeal to pity. O ngayon, para mas maunawaan ninyo mga kababayan, ano ba itong tinutukoy ni Kuya Nelson na the appeal to emotion fallacy? Ito po ay an informal fallacy where a person attempts to win an argument or persuade an audience by manipulating their feelings rather than using factual evidence or logical reasoning. Ito yung nangyayari kay Senator Kiko. Ang pinakapunto kasi ng episode ng Saganang Mamamayan noong August 29, kung saan nakasama si Senator Rodante Marcoleta, ang pinaka-argumento, ikaw ay nag-apply, Senator Kiko, sa komite ni Senator Rodante Marcoleta na Senate Blue Ribbon Committee. Pinayagan ka, pinapasok ka bilang miyembro. Ngayon, biglang mariringgan na ikaw ay sumusuporta na bumuo ng bukod na grupo na mag-iimbestiga sa flood control. Samantalang ikaw, hindi ka makita na sumusuporta dyan sa komite na pinag-applyan mo na dapat doon ka nag-iimbestiga. Yun ang pinakapunto eh. Hindi mo sinagot. Anong ginawa mo? Ginamit mo yung isang bahagi ng programa ng Saganang Mamamayan tungkol dun sa asawa mo para magpaawa sa mga tao. Kaya tinatawag po yun na appeal to emotion fallacy. Minamanipula mo yung mga tao para magpaawa. Para kaawaan ka, para ikaw ang tila manalo sa nasabing argumento. Pero kung matalinong tao ang pinakasasaksi dyan sa ginawa mo, di ka panalo. Di ka panalo. Actually, kahit naman hindi matalino no? Basta alam mo kung ano yung kagaya kung napanood mo yung video, alam mo agad na wala talagang walang dahilan para kasuhan yung mga host ng Saganang Mamamayan, yung Net25. Kasi wala talaga silang masamang sinabi. Ulitin ko, ako naniniwala ako diyan sa mga host ng Saganang Mamamayan, mga kababayan. Malaki ang respeto nila kay Ma'am Sharon Cuneta. At hindi nila dinadawit si Ma'am Sharon sa issue ng flood control. Kaya lang, mali yung ni Senator Kiko na idinadawit daw ang kanyang asawa sa issue ng flood control na yung sinasabi nga nung nagsasalita na para bang kumukuha ng simpatya itong si Senator Kiko sa kanyang mga taga-suporta. Ewan ko kung totoo mga taga-suporta niya. Ewan ko kung yung mga yun ay hindi troll. Hindi natin sure. No? Kasi hindi ko mahanap yung post yan. Kasi ako kasi mga kababayan, pagka nagpapasa ako ng post, nagpapasa ako ng comment, kiniklik ko yung profile nila. Pag nakita ko na nakalock profile at iilan lamang ang kanilang mga followers o subscribers o friend, no? Alam ko lang kaagad na yun ay mga troll. Tapos kung mapapansin nyo, yung kanilang mga comments halos para-parehas, no? Isa lang ang comment, no? Yung kagaya nito, no? Mag-file kayo ng kaso, Senator Kiko, para madala. Kasuhan niya, Senator Kiko. Yung mga ganun para sa halos ang comment. So, para sa akin yung mga yan troll yan. Right, tuloy natin. Lumalabas lang na ewan ko na lang, ayoko na lang magsalita, pero ganun ang lumalabas. Kayo na bahala mga kabayan kung ano sinasabi ko, pero wala Imbis na patulan mo yung argumento sa pamamagitan ng ebidensya o di kaya ng logical reasoning, ginamit mo yung isang bahagi na kung saan nanawagan lang ang isang host ng Saganang Mamamayan. Tapos ngayon ay kung ano-anong ipaparatang mo. Ewan ko, baka nga eto pang si Senator Kiko pwedeng kasuhan ng Net25 Ay, pagpaparatang po yan pagbibintag po yan. Wala namang pambabastos na ginawa doon. Bueno, mga kababayan, natatawa lang talaga ako kasi ang nasa akin naman, ano kayang ikakaso doon? No? Ano kaya? Kung susundin ni Senator Kiko yung mga audience niya, naaawa ako sa mga taong nabiktima ng post ni Senator Kiko. Kung hindi man naging mangmang sa konteksto ng pangyayari, kinulang sa unawa kung napanood man. Para si Auntie Clar lang yan kulang sa pag-unawa, kulang sa pag-iintindi. Nadaway ko si Auntie Clar. Oo nga naman. Gano'n na nga, na basta ka lang magsasalita, ididimanda ko yan
dapat bago ka nagbitaw ng sasabihin mo ng salita o ano ka ng isang post, dapat pinanood mo muna yung programa. Or baka naman, si Senator Kiko ay nakatanggap ng mensahe na sinasabi na dinadawit si Ma'am Sharon Cuneta, pinagtatawa na si Ma'am Sharon Cuneta sa programa ng Saga ng Mamayan. Sana naman nag-fact check ka. O sana naman kasi 'di ba pag abogado si Senator Kiko. Alam niya yan no? Na bago ka kailangan kumuha ka muna ng matibay na ebidensya para talaga makasuhan mo yung mga bumabastos kung sino man. Bumabastos kay Ma'am Sharon Cuneta. Hindi yung basta ka magpo-post, tapos magsasalita ka ng ganyan, na wala ka naman talagang basihan. Ang nangyari tuloy, yung mga nakabasa ng post mo na naniniwala sa'yo kung hindi ba sila troll, ay nag-comment kayo, kasuhan. Mga tulonggis din. Mga tulonggis din. Para daw hindi mabuso, kasuhan. Manood muna kayo doon sa nakaraang programa nila na yun sa Saga ng Mamayan. Kung talaga bang may kakaso-kaso yung sinabi ni Sir Jean, yung panawagan ni Sir Jean kay Ma'am Sharon. Anong kabastos-bastos doon? So ayun ito yung part 2. Ito yung part 2, mga kababayan. Alam mo, ako si Robin Padilla. Part 2. Hindi kasi nung araw ako talagang sobrang fan nitong si Ma'am Sharon Cuneta at si Senator Robin. Yung sa kanilang Saga ng Mamayan. Tsaka yung Di Na Natuto. Napanood ko yan Yung mga movie nila nung araw, talagang pinipilaan sa takay na yan. Grabe, talagang box office talaga yan, mga kababayan. Talagang sobrang ako dito sa kanal na yung maging sino ka man. Wala pang social media noon. Sinihan pa. Sinihan ng araw mura. Pagka nanood ka talagang siksikan. Nag-uumapo ang tao. Lalo na nung maging sino ka man. Talagang pumila talaga ako dyan na todo-todo para lang mapanood ko itong dalawang idolo ko na to noon na si Ma'am Sharon Cuneta at si Senator Robin, na kung saan nga ang pangalan doon ni Ma'am Sharon ay si alias Monique. At si Senator Robin si Ben Hur. Ben? Tama ba? Ben? At si Lebag. Si Lebag naman si pangalan to, si Dennis Padilla. Si Nabina Morales. Yan ang mga nakasama nila doon sa movie na yon. Okay, ito yung part 2 panoorin natin. Umpisa natin. Huwag ninyong idawit ang mga inosente at binabastos lalo na ang mga asawa ng mga senador na wala namang kinalaman sa mga usapin sa Senado. Ayun. Hindi na po natin bibigyan ng komento yung kanyang pahayag. It will remain as it is. Hayaan na ho natin ang ating mga nanonood ang magtaya. Kung yung sinasabi niya ay totoo o hindi. Pero nabastos nga ba natin? Hindi na natin bigyan ng komento. Ano ba ang nangyari nung Friday? Panoorin na lang po ninyo yung part na yon. Sige. Ito po yun. Ito yung part na yon na kung saan nga nanawagan itong si Sir Jean kay Ma'am Sharon Cuneta. So, pakinggan natin ito. Pakinggan nyo mabuti kung meron ba talagang pambabastos na ginawa o pambabastos na sinabi itong si Sir Jean sa kanyang panawagan kay Ma'am Sharon Cuneta. Ang mandate ng Senate Blue Ribbon Committee ay talaga namang mag-imbestiga. Si Senador Kiko Basanay, miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Nag-apply, nag-presenta yung kanyang sarili, isama. Karaniwan kasi, susulat siya. Kung pwede sana, maging miyembro ako ng committee mo. Okay. Pinayagan ko. Okay. So, technically, miyembro siya ng Blue Ribbon Committee. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee, nagsusuwestiyon siya ngayon ng isang... Anong tanong mo? Anong gusto niya nga mo? Ano gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin.
Hindi, kasi miyembro siya, tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Nako. Oh. Same Diba? subject matter. Oh, Ano po ang gusto niya palabasin dito? may insulto niya ako. Ayan nga naman, oh. Membro ka na ng Blue Ribbon Committee, magbubuo ka pa ng sarili mong grupo. Pang-iinsulto nga naman nun. Parang kayo na magiging di ba? Na magiging investigasyon. Blue Ribbon Committee tungkol sa issue ng flood control, sa ghost project, tapos magbubuo ka ng grupo na ang gagawin nyo rin pag-iimbestiga sa issue ng flood control. Pareho kayo ng tapos membro ka pa. Ay, insulto nga naman yon. Agree ako doon sa sinasabi ni Senator Marcoleta. Ito ho yung sinabi, ito ho yung naging talakayan nila dyan noong nakaraan. Tapos dito nga ho, sinabi ni Senator Marcoleta, ikaw, anong gagawin mo? Parang ganun, pagkakaano ka eh. No? Kaya naman ito si Sir Jean ay nanawagan kay Ma'am Sharon Cuneta. Pakinggan niyo mabuti mga kababayan. Aba, kung ganyan, Sen, kung halimbawa ako, hindi naman ako miyembro ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan, pwede ka bang sabihin sa kanya na, Senador Tignan Kiko, nyo, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee. Kasi kung chairman kayo, Parang inaamin niya na hindi niya kaya eh. saka wala siyang tiwala sa committee. Ayun pa, yun Hindi, po. manawagan ka. Para Ayun. nakakakinig. Ito yung sinabi ni Senator Marcoleta. Manawagan ka. Kaya ito si Sir Jean ay nanawagan kay Ma'am Sharon. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Baka po pwede mapakiusapan mo, bakit po naman meminosen yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marcoleta, nabubuo pa ng isang komite, baka pwede. Yun ha. Pakiusapan niyo po si Senator Kiko. Sabi ni Sir Jean na huwag nyo namang memenosin o mamaliitin yung Blue Ribbon Committee. Napakaganda ho ng sinasabi dyan ni Sir Jean. Wala hong pambabastos. Yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan, para hindi naman hindi nakakasira, nakakainsulto. Ayan. Yan po yung part na nakasakit, sabi ng senador sa kanyang asawa. Sapagkat alam mo naman, tayo ay mataas ang pagrespeto na. Alam ba na saan ako'y... Doon sa parting yon na umalis ka na lang dyan sa committee na yan, na kung saan ina-address siya doon sa panawagan niya kay Ma'am Sharon Cuneta. Ano pong masama doon? Wala namang masama sinabi si Sir Jean eh. Diba? Kaya doon sa mga nag-comment sa post si Senator Kiko, bago kayo mag-comment yan, bago kayo magtanga-tangahan, dapat pinanood nyo muna itong sinabi ni Sir Jean eh. Kung meron pa talagang pambabastos na ginawa ito. Ilalagay nyo pa si Senator Kiko sa kahiyan. Sa bagay, sabi nga ng vlogger, si Senator Kiko to ang naging dahilan kung bakit yung mga nag-comment doon sa ay nakapagsalita ng gano'n kasi nga naniwala sila kay Senator Kiko sa post na yun. Alam nyo, kayong mga kababayan na supporter na kayo ni Senator Kiko, bago kayo mag-comment, rin kayo, mag-fact-check din kayo. Tingnan nyo kung manood kayo, panoorin nyo yung sinabi kung talaga bang may kabastusan doon. Diba? Wala namang sinabing gano'n eh. Wala namang masama sinabi laban kay Ma'am Sharon Cuneta. Diba? May respeto pa nga eh. May paggalang pa nga. Diba? Hindi yung sinasabi ni Senator Kiko at sinang-ayunan naman ng mga nag-comment doon. Ay nako, mga kababayan ko, bakit kayo gayaan? Bakit kayo basta nalaman nagko-comment na hindi nyo naman na narinig talaga yung sinabi nito si Sir Jean? Miyembro ko ng Sharon yan. Nako. Hindi ako naniniwala. Batang-bata Hindi ako naniniwala hanggang hindi mo kakantahin yung Bituing Walang Iyan. Yan. Pati yung gusto mo, yung Mr. DJ pa eh. Sige. Mr. DJ and I make a... Fan eh. Ako yan. Panahon yan ng teenager pa si Sharon Cuneta. Yung Mr. DJ na yan. Parte din ako ng Sharon yan nung araw. Although mas
mas ahead sa akin si Ma'am Sharon, pero nagtagahanga talaga ako niyan. Nung panahon sila pa ni ni Sir Gabby Concepcion. Talagang mga kababayan, ay nako, click na click talaga yung love team nila nung araw. No, kaya lang, alam niyo na. So, basta mas kinikilig ako nung araw sa tandem nila ni Binoy. Sila ni Senator Robin talaga ang mas mas na para sa akin, mas nag-click. Yung kanilang maging sino ka man. Silang dalawa ang bida. Na itong si Ma'am Sharon ay tumakas sa kanilang bahay. No? At yun na nga ho, nagtago siya. Kasi nga, yung kanyang stepfather at yung step brother ay gusto siyang yariin o gurgurin, pakayin doon sa storya na yun. Sa kwento ng movie na yun. Pinento ko na nung wag na baka mapahaba pa tayo. Okay, tuloy natin. Batang Pasay ako. Hanggang ngayon, bumoboto ako ng Pasay. Ano naman gusto ko yun? Kaya ako yung Sharonian ako. High school life ba? High school life. Hindi ako nagrepresenta bilang Bilmanian o Noranian. Hindi. Ang batch namin, ako po ay Sharonian. Kaya kung sasabihin kung kami ay babastusin natin wala po sa hinagap namin. Hindi po po pwede. Huwag na nating argumento. Yes po. Regardless na binastos o hindi, may nasaktan dyan eh. Tama. Alam mo tayo, ayaw natin yung nakakasakit ng kapwa. Ako nga, hindi ako nakatulog kagabi, hindi ako nakapag-programa kanina umaga, napuyat ako kasi ayoko dyan yung may nasasaktan. Yan man sinadya mo o hindi. Hindi ba? Kasi kung minsan, babae, ha? may nabanggit ka, nasabi ka, hindi mo naman akalain na masasaktan yung isang tao. Kailangan, wala kang magagawa kundi humingi ng paumanhin. At saka ayaw din natin na ang mag-asawa ay nag-aaway dahil sa palatuntunan ito. Hindi po namin ninanais ang bagay na yan. Dahil sa ako naman humingi na ng paumanhin sa aking Facebook post at ako naman din po ay kasi nararamdaman ko din yan. Ayoko din yung nakakasakit eh. Diba? Totoo. Kaya ako, personally, humingi ako ng paumanhin sa inyo, Miss Sharon Cuneta. Ikaw? Ganun din po. Bilang isang Sharonian ay kung nasaktan po namin ang inyong saloobin at damdamin, Ma'am Sharon, ako po, si Jen Subarjaga, sinabi po ay humihingi din po ng pamanhin sa inyo. Ganun tayo. Kung minsan, dun nga sa tuwing Friday, nandito si Senador, hindi na ako nagsasalita halos. Nakakasakit pa rin pala tayo. Lalo na ikaw. Kasalanan. Ang hirap pala yung tatahitahimik ka, nakakasakit ka pa. No? Oo nga, noong nakaraan ay tahimik ito si Sir Nelson eh. Sila dalawa lang, si Sir Jun tsaka si Senator Marcoleta ang nagkakasagutan ng banat eh. Pero bilib ako dito sa dalawang host. Nagpakumbaba sila. Kahit alam nila na wala naman silang sinabi masama. No, sa bagay, yung humingi ka ng apology, di ba? Hindi naman kabawasan sa pagkatao mo yun. Di ba? Mas lalo ka pang hahangaan. Kagaya nito, isa ako sa talagang bilib dito sa dalawa. No? Dahil nga sa ginawa nila action na ito, na nag-sorry sila. Kahit na alam nila na sila ay walang sinabing masama. Yun ang mahirap talaga pagka Kaya iwasan na rin na pagbanggit-banggit ang asawa ng politiko. Kasi nami-misunderstanding lang eh. Di ba? Baka nga mga kababayan, may nagbigay ng maling impormasyon kay Senator Kiko, no? Yung may ibang tao na mali ang pagkakaintindi niya, no? Doon sa sinabi sa panawagan ni Sir Jean. Kaya doon sa mga nagbibigay ng maling impormasyon din naman, sana naman yung mabuti. Pakinggan yung mabuti. Anong ginawa nyo? Ito, nilalagay nyo sa kahihiyan si Senator Kiko. Bakit? Kasi nga, sa post ni Senator Kiko, di ba? Magpa-file siya ngayon ng kaso o magdidimanda siya, ididimanda niya ang na-25. Siyempre, kasama na dyan yung tatlo, si Senator Marcoleta at itong dalawang host na ito. Ngayon, ano yung magiging ground? Ano yung magiging rason? Di ba? Magkakapahiyaan lang mga kababayan.
Kaya kayo, mga nagpapaabot ng maling balita, no, sa mga politiko, kagaya ni Senator Kiko, hindi ko lang sinasabing meron talaga nagbigay ng maling impormasyon kay Senator Kiko. Sa akin lang, baka lang. No? At hindi naman tayo ni Senator Kiko. Alam nyo, naisip ko lang, no, masyadong, may mga talagang rin na mainit kay Senator Marcoleta. Bakit? Kasi nga, yung iba kasi, hindi nila hanggang ngayon matanggap na itong si Senator Marcoleta ang naging dahilan kung bakit ang ABS-CBN ay hindi na nakapag-renew ng kanilang prangkisa. Kasi si Senator Marcoleta ang tumutok dyan. Siya yung tumutok sa pag-imbestiga dyan sa issue ng ng ABS-CBN. Na kung saan ay maraming mga sikat na artista rin ang dyan, no, na umalma. Iba nga, dinamay pa si PRRD. Yung kabayo, hanggang ngayon, nagmamalaki pa, no, at tinutuligsan niya pa rin si PRRD. Senator Marcoleta nga, nakatikim din sa kanya ng, pang-insulto. Ano po ito? Pero ganun pa man, kasi ang palatuntunan talaga ayaw namin nakakasakit ng sa loob, lalo na po ng babae. Yan man, lalo na ng bisis. Kaya, kasi yung iba sinasabi, hindi man nakakabastos yun. Oo naman hindi naman natin siya dinirag sa korupsyon. Wala namang kayo sinabing tungkol nanawagan ka lang, di ba? Yes. Regardless po, hindi na yun ang argumento eh. Ang punto dito, tanggapin na muna natin na ang sabi kasi nasaktan. Nasaktan natin. Nakasakit tayo. At nabastos sa pakiramdam nila. Wala tayong magagawa. Yan ho talaga ang dapat feelings gawin. nila yun, ginagalat, nirespeto natin. Kailangan mo talagang humingi ng ng paumanhin. Kaya sana po ay tanggapin nyo ang aming taos-pusong paghingi ng paumanhin. Pakapihin nyo po kami. Pakapihin nyo po kami. At may sundot palang pakapihin. Kaya tuloy, napag-iisipan kayong pagtatawanan kasi si Sergeant talaga mahilig sa sa patawa mahilig ko magpatawa dyan sa programa nito Kaya nga ako natawa Hindi na po sagot sa sandwich. Yan. Sandwich sana. Tsaka yung paboritong ice cream ni Ma'am Sharon ay dadalhin ko doon. May paborito siyang ice cream. Okay, so ayan mga kababayan. Yan, malinaw dyan sa video na yan na wala silang masama sinabi o nakakasakit kay Ma'am Sharon Cuneta. Hindi nila pinagtawanan, hindi nadamay sa issue ng flood control. Right? At ito pa nga yung kanilang paghingi ng paumanhin na kahit alam nila sa sarili nila na sila ay walang masamang sinabi, ginawa nila ito. At bilib ako sa dalawang ito dahil sa ginawa nilang paghingi ng paumanhin kay Senator Kiko at kay Ma'am Sharon Cuneta. Kaya doon sa mga nag-uudyok na kasuhan ni Senator Kiko, itong dalawa, panoorin nyo muna to. Manood kayo mabuti at pakinggan nyo mabuti kung meron ba talagang hindi maganda doon sa panawagan ni Sir Jean. Ito, balik ko itong aking thumbnail. Balik ko para yan. Pakinggan nyo mabuti. Huwag yung basta na lang kayo magko-comment na Senator Kiko, kasuhan nyo sila para madala. Ang tanong, anong ikakaso ng Senator Kiko? At sabi ng vlogger, may kasalanan din si Senator Kiko kasi ganun yung pagkakasabi niya sa kanyang post na pinagtawanan, pinadamay sa issue di umano ng flood control. Ganun na. Sana daw nag-isip-isip din si Senator Kiko. Kung tama ba. Or baka naman nga, sabi ko nga kanina, baka naman may nagparating kay Senator Kiko ng maling informasyon. Alright. So, ayan mga kababayan, ang aking komento, reaction sa di umano, ay pagsampa ng kaso ni Senator Kiko dito sa Net25 at siyempre, damay na dyan yung dalawang host. At maging si Senator Marcoleta, kung totoo man na magpa-file ang kaso ng
Tama, kaso si Senator Kiko. Diba? Hanggang dito na lang mga kababayan, muling paalala sa mga makakapanood itong aking video. Sana paki-like naman po, subscribe, and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga ina-upload kong video. Hanggang sa muli, ingat po tayong lahat at God bless. Bye-bye.